Di pa ta magsugod atong awiton ang numero 76. Mandue ako Ginoo. Manduy ako Ginoo, tungod sa mga pulong mo, bisan unsay bubuhat. Muna din giprito si Igsoon, pero sa pagprito kaniya Igsoon, wa siya mamatay. Kaya kung grabiha sa itong, unsa man itong hitabuang nga, wala man mamatay si Juan samtang giprito siya. Doon ako'y amigo Igsoon nga, Katoliko. Ako siyang gistoryahan, murag wa man siya matingala. Murag okay lang siya ba nga, imagine ba, ako siya imagine ba, giprito, wa mamatay. Murag wa man siya tingala, di ako siya pumunta na, murag wa raman ka tingala. Ingon siya murag makatuo man ko ana. Kung ano man. Ingon siya sa panahon ko na mo, gagmay pa mi, ingon siya, ang akong papa mangingisda. Gawas ang mangingisda siya, na siya kanang murag, kuan bitaw, kanang murag, kuan sa isda, nga ilan ang ihulog dito, ang madakpan, kanang unsa nang crab, alimango. Diha kuno'y panahon nga ang iyang amahan, pagbira kuno sa kanang murag net bitaw, dala man ng alimango, dako kayo. Dako gid kay nga alimango. So ang iyang amahan, pag abot sa balay, iyang ginayang asawa, lutuan niday. Nagpabukal og tubig ang iyang asawa, Igsoon, gibutang ang alimango. Gitabunan. Siguro mga 30 minutos lang pabukal, pag-abli sa iyang mama sa kaldero na ang alimango, pitok-pitok, kabantay mo ng mata sa alimango, lihok-lihok mang matagya po sa alimango, 30 na ka minutos nga pabukalan, gikuha sa iyang amahan, pastilan Igsoon kay ang alimango, ni Kinto man di ay. Tungod sa nako, ni Kinto, kinira din niya mga kuan sa tubig nga, gabukal nga ni pula kay ang limango, di man na pula, pero ini ka pabukal ni mamupuwa, kinirang na puwa, ni Kinto man di ang limango, mauna ingon siya, di ko matingala ng istorya nga si Juan giprito, nga wa mamatay. Pero ang katarungan Igsoon, o si Mautang kinigod si Emperor Domitian, he was the most cruel nga emperor na Igsoon. Cruel kay ni nga Roman Emperor. Iyang gihulog dito suwan nga giprito sa gabukal nga kuan kalaha, apan John emerged matud pa ni Tertullian, early Christian writer Tertullian. John emerged unscathed and everyone in attendance is said to have converted to Christianity. In other words, mga kaigsunan, walay gisulti suwan Igsoon. Pero tungod sa gahom sa Ginoo, nga wala siya matay Igsoon samtang giprito sa Igsoon, matud pa ni Tertullian, everyone in attendance, tanang tao dito sa Coliseum Igsoon nagtanaw, were converted into Christianity. In other words, mga kaigsunan, one man's faithfulness, usa lang kapag kamatinudanan sa usa ka tawo Igsoon, nakakonverter sa usa ka Coliseum nga sa mga tao nga wala magtuo sa Ginoo. Unsa pa ka Igsoon kung atong sundon ang sugo sa Ginoo, labi na sa awit nga atong nadunggan karon nga kabuntagon, iiwag ang kahayag. Kung kita tanan Igsoon maginunitay sa atong kamot Igsoon ug atong iiwag ang kahayag Igsoon, atong imantala ang maayong balita sa tibuok kalibutan, unsa ka Igsoon ang resulta nini? Mao na ingon si Ginoong Hesus magigsunan sa iyang mga tinunan, do not leave Jerusalem. Ayaw mo biya sa Jerusalem. Apan, dini mo sa Jerusalem until you receive power. Hangtod ninyo madawat ang gawom gikan sa balang Espiritu. Ug kamo mahimong saksi kanako dinhi sa Jerusalem, dinhi sa Judea, ug dito sa Samaria, ug sa tibuok nga tumoy sa kalibutan. Mga kaigsunan, you can only imagine
Ato lamang karon una-una magkisunan, unsa ka kakusog ang pagduso sa pagduso sa may balita mga kaigsunan. Kung kitang tanan igsoon magginunitay sa atong mga kamot, pag-iwag sa kayag ni atong wala pa sa kamaturan. Mga kaigsunan in other parts of the world, sa uban nga nasod sa kalibutan karon igsoon, grabe igsoon ang pagminsahe igsoon. Imagine thousands are baptized in a day. Makita na ito, igsoon, tungod kay nagginunitay sila, nag-usa sila, igsoon, aron sa pagminsahe sa mayong balita. The only thing is, usahay mga kaigsunan, we're afraid. We're afraid, especially me. Mingon ko, Pastilano, mag-crusade ta, diya sa Inland Empire, kinsa na po'y mutambong. Pila na po'y mutambong. I'm afraid, mingon lang ko, di lang sa magtulda siguro, kay maurang maghihapon, maghihapoy mutambong. Pero nabasa na ako, igsoon, matod pa ni Ellen White, ako mong pahinumduman, even if there was only one soul who sinned. Bisag doon na lang usa ka tawo nga nakasala, mga kaigsunan, God will still send His Son. Ipadala gihapon sa Ginoo igsoon, ang iyang anak, aron sa pagpakamatay ni atong usa ka tawo nga nakasala. Unsa pa ka, mga kaigsunan, sa atong kapanahunan karon. Atong padayon nun igsoon pagbuhat, matod pa dinhi, everyone in attendance is said to have converted to Christianity after witnessing John's miraculous survival. Karon mga kaigsunan, as a way of introduction sa pinadayag zon, atong makita, kay di man yun siya mamatay igsoon, giprito man siya. Ang gibuhat igsoon sa mga authorities, kuyawan sila igsoon. Kung ilang ibilin si Juan dito igsoon sa Titali, kung dili nila ilayas igsoon, o dili nila i-exile, pareha ba ni, siguro igsoon, kayo mundo, I'm sorry, mugamit lang ko og contemporary nga istorya, siguro na hinumduman niya igsoon si Benigno Aquino. Benigno Aquino magigsunan, rebel dito siya against sa pangagamahan na ni Marcos, katong amahan. Di man mapugngan si Benigno Aquino mga kaigsunan, mo na nga nangayo siya o nihangyo siya, kay nagsakit man siya, magpatambal siya sa Boston. Ang hunahuna ni Marcos igsoon katong amahan, tugutan ko na lang ni, kay samok sa dinhi. So gitugutan niya igsoon, og sa humang na human na ang iyang pagpatambal dito igsoon, wala na siya pabalikan ni Marcos. In other words, he was sent into exile. Muna si Juan, mga kaigsunan. Nahadlok sa Emperor Domitian, mga kaigsunan. Kung pipila pa ka mga tao ang makumberter sa Christianity, kung si Juan, mga kaigsunan, magpabili dito sa Roma, mauna gagipadala o gi-exile niya igsoon dito sa Patmos Island. Mga kaigsunan, Patmos Island gani, mauna giingon nga, it's only, ang Patmos Island igsoon is about siguro mga 10 miles. Gikan sa Turkey, usa ka syudad sa Turkey igsoon, siguro that is about 15 miles. Gingatawag og dito sa syudad sa Miletos. Gikan sa Miletos mga 15 miles. Gibutang dito igsoon si Juan Revelador dito sa Patmos Island para di na siya makimensahe. Para di na siya makasulti, di na niya maiwag ang kahayag. Ang kanang Patmos Island, mga kaigsunan, kung if you are aware, dili na karon isla igsoon nga bato lang. Syudad na karon. Muni nga isla igsoon ang Patmos Island. Pero tagaan ta mo picture igsoon katong isla pa na siya. Diha mga kaigsunan gipadala si Juan. Way tao, siya lang usa. Wala siya kaistorya, wala siya masultihan sa gugma sa Ginoo o sa milagro nga gihimo sa Dios sa iyang kinabuhi. And that was the best thing that happened to him. Moingon ang mga tao na, moingon na ang mga si Domitian, Emperor Domitian, na, wa na yun siya mahimo. But I would like to tell you folks, that was the best thing that happened to John. Mga kaigsunan, ako lang kuha gamay nga leksyon. Siguro sa atong sitwasyon karon man mga kaigsunan, sa atong kahimtang karon, maybe sa atong paghuna-una, mao ni pinakalisod, maybe this is the most trying time. Maybe makahuna-una ta, this is the most, wala na. In other words, pareha sa kuha, retireable naman. Siguro wala na ko'y mahimo. That's it. It's over. Siguro, pangidaro na to, murag, naan naman kita si Sister Lolita,
Puti naman yun iyang buhok, pareha naman mi. Pero nindot po ning puting buhok igsoon kay sa Biblia kanang puting buhok kuan na kanang ilhanan sa duga nga kaalam. Na? Saon man na Sister Lolita? Si Apostol Juan mga kaigsunan, sa iya siguro paghunaw na that was over. Sa imog sigurong kahimtang karon mga kaigsunan, you are almost in the retirement age, it's over. No, ang umang mga tao, di na ta magplanog taas nga naman. Tapos na, oy, kung gamiton patas Ginoo, adto tang bata pata. Nganong gamiton pamantas Ginoo nga nilabay na ta. Human na atong panahon, ihatag na nato ang panahon. Nga ako po tempted ko na igsoon, ihatag na nako ako ang panahon sa mga batanon. But you know what? This is the best thing that happened to John. Nga naman kakisunan, I believe personally, I believe John was preserved by God. Siya may pinakatiguang. Siya'y pinakatiguang nga namatay sa mga apostolis, mga kakisunan. I believe John was preserved to do his best in the last years of his life. Nga nung makaingon ko, Igsoon, naman kukuy kabasihan. Ang akong kabasihan, Igsoon, si Moises. Si Moises, mga kaigsunan, gigamit sa Ginoo, 80 anyos na siya. Pastilan, grabe na nga training. Gikan 1 year old, hangtod si 80. Nga kanang 80, Igsoon, pang-retire naman ang edad. So nakaingon po ko, Igsoon, sa akong nakita ang kinabuhi ni Apostol Juan, mga kaigsunan, nakita, it was his best year. In other words, mga kaigsunan, the worst thing nga gihunahuna ni Emperor Domitian, samtang iya gi-exile si Juan dito, Igsoon, sa isla sa Patmos, was the best thing that happened to him because God had planned for him. Tanawa, Igsoon, it was in this island, in his exile, that he was given the visions of the book of Revelation. Ako lang mong dasigo ning son. You know what? Maybe magkaingon mo, wala naman, oy, I'm over. Tapos na. Kung gamito nung takos Ginoo, ato pang bata-bata pa ko. Kung doon na pauntak po'y kapuslanan katong bata-bata pa ko, tinuod di ay na Sister Edith, kanang gisulti, the best is yet to come. Mga kaigsunan, whenever I hear that word, makadungugan ko ng pulong igsoon, the best is yet to come, it adds a spring in my steps. Mura bag, ninduta, wa pa man din ako makita ang nindot kanindot nga may tabo sa kalibutan o sa akong kinabuhi. The best is yet to come. Si Brother Palma o si Sister Bergie, manguli ni sila sa Pilipinas, sa una, maybe or maybe not. Pero karon na May na gyud. Unsa ba itong adlaw, Sister Bergie? May 14? Di na maybe. May 14. Ha? Silang duha nang retire na silang duha. Ako ni silang sultihan in front of you. Sister Virgie o Brother Joe, the best is yet to come. Ayoko na una nga sa Pilipinas. Nga nung nakain ko, the best is yet to come. O man ko kabalo, kay tuan naman sila dito. Imagine ha, mag-uban unya mi, ug unsay may tabo, unsay masulod silang una-una. Ako silang gibitar, pagka Hulyo 14 to kas Pilipinas, mag-uban tagtulda dito sa Bohol. Ingon sila nako, ambot lang ka pastor kung nanaba mi sakyanan na. Ngano mo day magpalit big pick up pastor? Imagine ha. The best is yet to come. Mga kaigsunan, nagsugod pa lang day si Juan Igsoon. Samtang gihatod siya dito Igsoon sa isla sa Patmos. Thinking that he will be out of circulation, out of the picture, wala siya labot Igsoon. God gave him the book, the vision of the book of the last days. O kiningay ang gisulat, mga kaigsunan. Can you imagine? He was given a vision of the holy city. Wow!
Mga kaigsunan nga atong hunahuna, nahimo lamang kini nga buhi nga paglaom tungod sa gisulat ni Apostol Juan. Mga kaigsunan, samtang didto siya nag-inusara sa isla sa Patmos. Alang sa mga nag-uban nato sa online, kamong nga nang retire na diha, ako mong dasigon. With God in your life, the best is yet to come. Mao na igsoon mahatagan tag ang uban nga tao na ay nagingon ako Brother Pael. Na nagingon ako nga pastor. Ni mubo naman ko karon pastor oy. Tiguang naman siya ni mubo. Mubo din matiguang na labot. Mubo di ang tao. Si pastor ni mubo baya jugo. Gupila naman unsa naman kakaron siya. Sa una 5'2" man ko. Karon pastor 5 na lang ko. Mumubo din ko. Nganong ni mubo man ka? Nibawg man kuno ang iyang nibawg daw ang iyang bukog. Di ako sa murag mo bubo ko ani ako ingnon ako nga mingo iko ambay ayo ko kanang unsa kani nang mag-ana ta. Okay para ko para basig mumubo po ko ani. Tinuod man na igsoon kay si Doktora Di Mafiles. Ang iyang amahan nga si igsoon Di Mafiles dito sa takurong pa mi sa una. Gamay man tong iyang amahan. Gamay man gito. Pero nakauli ko sa Pilipinas, nagkita ming Di Mafiles kay doktor man siya sa sanitarium. Nagkaistorya mi ko, kumusta man imong papa? Yun siya wala na pastor. Uy, di ay wala yung papa. Oo, pastor. Kumusta man siya? Pastilan pastor ang akong papa pagkamatay, pirti na yung mubua. Mura naman lang siya baby. Mumubuon sa may scientific explanation na, pero tungod-tungod lang ako nabawg. But anyway, the best is yet to come. So, ang atong unahon mga kaigsunan, ang Ginoo mo gamit sa tao, irregardless of age. Irregardless of situation. Sa atong mga kaigsunan, sa lugar nga wala nimo gipaabot, nga ang Ginoo mao'y mo gamit, o lugar nga wala ka gipaabot, wala nimo gipaabot nga gamiton ka sa Ginoo, mao hinuon ka na ang panahon nga ikaw gamiton sa Dios. Mga kaigsunan, si Juan mga kaigsunan, gihatagan og panan-awon sa Ginoo sa mahitabo sa katapusan nga mga adlaw. Apan mga kaigsunan, he was just, gitagaan lang siya gamay igsuon nga panan-awon may tungod sa ekonomiya. Gihatagan usab siya panan-awon igsuon unsay batasan sa tao, unsay mahitabo sa kalibutan, apan ang pinadayag igsoon gisulat ni Juan igsoon tungod sa panan-awon nga gihatag sa Ginoo kaniya sa espirituhanon nga kahimtang sa iglesia. Okay? Ngano man, this was written to the 7 churches. In other words, makakita ta igsoon ang pinadayag igsoon maghisgot sa unsay mahitabo sa kalibutan, economic, social, unsa na lang ang mahitabo igsoon. Apan ang pinadayag igsoon focus on the situation ilhanan sa iglesia sa Dios sa katapusang mga adlaw gikan sa unang siglo hangtod sa atong kapanahonan karon. Ngano man makakita man kuta karon igsoon og gubat ang kadaghanan nga tawo igsoon. Naa gani gubat may tabo sa Ukraine ug sa Russia, gubat gani sa Israel ug Hamas. They are immediately interested with the book of Revelation, correct? Dali gyud kayo tao igsoon. Nana gani gubat unsa kay sulti binadayag no? Mga kaigsunan pinadayag nagsulti ana but that is not the focus of the book of Revelation. Dili na may focus igsoon. Ang focus yun sa Book of Revelation igsoon is about the 7 churches. 7 ka iglesia, ilhanan, timailhan, batasan sa 7 ka iglesia igsoon on the last days. Climate change.
magsigi na gani og ato pa man nasinati pa man ta igsoon sa drought sa Korea sa California. Drought ang California. Ingon dayon ta climate change. Tungod na nis climate change. Karon kay nagsige naman puguan, unsa naman eh? Climate change gihapon. Dunay usa ka akong naistorya, Pastor, kining California, kung ato lang tan-awon, Pastor, wag yun tubig kayo, kay wa may kahoy, sukad pa sa una. Sa ato ba, kining dapita, Pastor, drought na yun sa una. Maguwan na ni siguro panagsa, pero kining California, wag yun na hitabo ni nagsigiguan, panagsa ra yun ang uwan. Karon lang, nidaghan ang uwan. Dili na climate change. In other words, life has always been cyclical. Walay climate change. Pero napoy nangingon nga, the world will destroy itself. Kita kuno mga kaigsunan, kita ray magdaot aning atong kalibutan. We will destroy the world on our own. But the Bible does not say that. The second coming of Christ will destroy this world. Dili. Ang tawag ko, dili, doon na tayo mutual assured destruction. Kana kunong mutual assured destruction, kana ang Russia doon ay nuclear bomb, ang American doon ay nuclear bomb, ilan ang pabuton, it's a mutually assured destruction. Mad. And that is the end of the world. Mga kaigsunan, daghang mga ako makita nga mga batanon mo tanaw, very interested kanang mga unsay mahitabo sa umalabot nga mga adlaw. Unsay ang gubat nga mahitabo. Ang gubat kuno karon dili na face to face. Ang gubat karon niya na cellphone. Ang mga drone operators daw niya na lang dili nagubat na dito, diya na cellphone. Imagine mga kaigsunan, but that is not what the book of Revelation predicts. Ang book of Revelation, mga kaigsunan, naghisgot, may tungod ni ining katapusan nga mga adlaw sa iglesia sa Dios ni ining kalibutan. Karon mga kaigsunan. Okay, I have 4 minutes. Dunay mga scientifico igsoon si Albert Einstein. That is 1945. Mga bright igsoon 1945 by Albert Einstein ug si Robert Oppenheimer, mga University of Chicago scientists ni sila mga kaigsunan. Ug ilang gi-develop mga kaigsunan, they were the first ones to develop the atomic bomb. Pagka-develop sa atomic bomb igsoon, naghisugod po sila igsoon gitawag og doomsday clock. Ang mga scientifico mga kaigsunan, doon na siya lay gibuhat nga doomsday clock. And according to them, we are now 90 seconds to midnight. 2024 mga kaigsunan is 90 seconds to midnight. Matod pa scientifico mga kaigsunan. Unsa man nag-midnight igsoon, that's the end of the world. 90 seconds lang daw ta to the end of the world. Mo na ila karon igsoon, doomsday clock na gitawagan na igsoon. Ila nang gihimo igsoon, imagining kung unsa ang mga development sa tao. Ingon sila igsoon, kining mga electric car, dili daw na makapollute sa kalibutan. It's non-polluting. Pero doon na po yung mga scientists mag-ingon mga kaigsunan nga ang kani kunong electric car, it's the most polluting. Nga naman, ang pagbuhat sa electric car igsoon mo, very polluting yun kay magmina na sila kung siya ng mga cobalt, manang mga nickel, ilang minahon na igsoon to destroy the environment para mag-produce og electric car nga ang mga battery gikan sa cobalt, gikan sa nickel. So in other words, ang electric car walay aso, pero pagbuhat niya puwertig aso nga nahimo. Mas maayo po kuno ng makina na lang atong gamiton kay naras tambutso sa sakyanan. Ang electric car kuno igsoon, ang aso ana gikan sa mga factory o sa mga mina nga diin gikuha ang mga galamiton alang sa pagbuhat og baterya. And we are now inang gisulayan igsoon ang pag-preserve sa environment. That is why naatay electric cars. That is why naatay mga hydrogen projects. Apan mga kaigsunan, matud pa scientifico, we are 90 seconds before midnight. Karon mga igsoon, nining kapanahonan mga kaigsunan, anita sa atong pagtuon.
Matud pa ni Jeremias 37, versikulo 17, sa panahon karon, is there any word from the Lord? Naabay pulong, are there very clear, kanang klaro yun. Kaya ang problema good ni Sidikia igsoon, kinigod nga, kinigong pangutana igsoon, pangutana ni Sidikia, nidto ni Jeremias, samtang gilibutan ang Jerusalem, sa ilang mga kaaway, nahadlok si Sidikaya igsoon. Sa iyang kahadlok ni Sidikaya igsoon, iyang giadtuan si Propeta Jeremias. Iyang gipangutana, is there any word from the Lord? Sa atong kinabuhi karon mga kaigsunan, are we like people just groping in the dark? Muro na bitag, wala tayo kita, sige lang. Or in other words, are we just living day by day without any hope, without anything to think positive in the future, but rather, sige lang, makakaon lang ko gamay ron, makapamahaw lang ko, makapaniuto, makapanihapon, makatalog ko, that's it. And then, ugma na po, makapamahaw, makapaniuto, makapanihapon, and that's it. Pagka ugma na po, makapamahaw, makapaniuto, panihapon, and that's it. Pamahaw, paniuto, panihapon, dola gamay, katulog gamay, lipay-lipay gamay, katakataw gamay, that's it. Is that the word of the Lord? Muna mga kaigsunan, that's why, sa atong pagtuon igsuon sa pinadayag, let us remember, there is a word from the Lord for us today. Mga igsoon, nadini, the revelation of, in English man the revelation of, kaning of igsoon, small word, pero pwede na siyang i-translate by, or pwede po na siyang gamiton about. In other words, the revelation by, pasabot na igsoon, ang pinadayag igsoon, pagpadayag ni Ginoong Hesus, by Jesus Christ, it is Jesus Christ that is doing the revealing, or revelation is about Jesus Christ. Jesus Christ is the one revealed. Okay? Nasabtan ninyo igsoon? Kanang revelation of, ang Ginoo mao'y nagpadayag, or ang pinadayag, nagpadayag mahitungod kaniya. Ang kuan igsoon, ang Bisaya, ni gamit about, ano man, nagingon ang Bisaya. Kini nga sulat, mahitungod sa mga butang nga gipadayag ni Hesukristo nga mahitabo sa dili madugay. Mga kaigsunan, I want every one of us to have this very firm confidence nga the world may be, ang kalibutan siguro, makita na to, nagkagrabi ang kadautan. Okay? Ang kalibutan siguro makita na to, igsoon, bisag kung saan na to paninguha, maurag yun gihapon. In other words, mga kaigsunan, bisag asa na to tanahon, it seems that the world is going nowhere. Apan mga kaigsunan, the book of Revelation transcends, nilabaw igsoon sa atong kasinatian nga atong makita karon nga kapanahonan. Tungod kay kini mahitungod sa mga butang nga gipadayag ni Hesukristo nga mahitabo sa dili madugay, and some people are focusing on the crisis, which is importante na igsoon. Kay kung magbasa kas pinadayag igsoon and you do not see the crisis, then you have not read Revelation. Kung magbasa kas pinadayag igsoon ug ang imong hunahuna, normal ra magyapon panahon. Wa ka kasabot, wa nimo mabasa ang kinatibuk-an sa sinulat sa pinadayag mga kaigsunan. In other words, mga kaigsunan, the book of Revelation is about crisis, which is true, and about Christ, which is also true. Balance kayo igsoon. Sa ato pa, dunay warning, dunasad igsoon og antidote sa warning nga gihatag sa Ginoo. Ako na lang tapuson igsoon sa karon nga nindot na ato nang balikon the way of interaction. Kana igsoon kaning mga signs bitaw. Kanang mga signs inyong nakita sa pinadayag igsoon. Those are signs igsoon aron masabtan nato ang pinadayag. Usay igsoon na gani signs magunaw na ta galisod naman ta. Kanang signs kanang atong makita nga sa danger, electrical hazard. Kung wa na nga sign igsoon, makurintihan ta ng dapita. So ang signing zone is a warning para di ka magpaduulan ng dapita kay doon na di ay electrical hazard diha.
Mao na ang pinadayag igsoon. Kung walay warning ang Ginoo igsoon, di ta makabantay sa atong pagkinabuhi nga layo na di ta sa Ginoo igsoon. That is why ang pinadayag igsoon magpahinumdum ka nato kung ang atong kinabuhi uyon ba sa kabubuton sa Ginoo. Mao nang gibutangan og signs, gibutangan og symbol sa ang pinadayag mga kaigsunan. Tanawa na nga symbol. Ikaw dong driver mangyuga. Unsa man ang symbol pasabot ana? Be. Di ka makaliko sa wala, di ka makawaliko sa tuo, di ka makaabante, di ka makaatras. Unsa may pasabutan na? Kung makatagbo ka na nga science karsada mag-drive ka doon, unsa may mabuhaton? Di ka kawala, di ka kato, di ka kabante, di ka katras. Kanag yung nasi babaw, right? Stop. Ang ubang mga tao igsoon magbasa sa pinadayag, they want to go where they go right, whether they want to go left, or whether they want to go forward, or they will want to go backward. When all the time, the Lord is saying, stop. Mga kaigsunan, ato lang i-complicate. I-complicate lang nato igsoon ang atong kinabuhi usahay. Nga simple lang ang ipasabot sa Ginoo igsoon, hunong na, apan ang tao igsoon, wala baka ko, no? Adto baka ko sa wala? Padayunon baka nako ni padung sa wala? Padayunon baka nako ni padung sa tuo? Muabanti baka ko? Muatras baka ko? Kung ang gusto nila is Ginoo igsoon, hunong lang god. Mga kaigsunan, only revelation will tell you exactly that. Padayunon nato igsoon. Ato na lang ning, ako na lang, kinin lang tres para mahumanta. Nga mangayo ko pakigsaan ninyo rung muntaga. Unsa may malipayon siya, blessed, kaning blessed is malipayon. Malipayon siya nga nagabasa. Pastor, di magyug ko kapanahon og basa, Pastor Roy. Ang Ginoo mga kaigsunan, gidungagan niya. Malipayon sad ang patalingog. In other words, mga kaigsunan, ayaw ka hadlok. Sige naman kung paminaw, oy. Ayaw ka hadlok, igsoon. Labi na sa pinadayag, igsoon, ayaw ka hadlok. Bulahan, malipayon ang magbasa, pero malipayon sad ang magminaw. Very clear na. Apan igsoon, dili paigo. Kaya nga naman, keep those things which are written therein. In other words, mga kaigsunan, malipayon lang ka kung mabasa ka, kung di ka maumubasa, di ka kahigayon og basa, malipayon ka kung magpatalinghog ka, apan ang imong kalipayon naghisgot mahitangod sa imong pagbantay sa gisulat niini. In other words, mga kaigsunan, I want to get a commitment from you today. In every Sabbath, doon na tayo pagtuon sa pinadayag igsoon. Apan ako mong hangyoon karon nga musaad tas Ginoo igsoon. Nga unsay atong mabasa, unsay atong mapatalinghugan, atong buhaton. Okay? In other words, mga kaigsunan, ayaw himuang nisulod sa nisulod sa dunggan, pikas. Nigawasad sa pikas. Okay? Ang gusto sa Diyos, mga kaigsunan, ni sulod sa atong duha ka dunggan. Kini ba? Dili pikas. Duha ka dunggan ni sulod igsoon ug nigawas sa atong mga buhat. Mga kaigsunan, matud pa ni Santiago, ang buhat o ang pagtuo nga walay buhat, patay. Mura na akong pangayo ninyo igsoon. A commitment to study, a commitment to hear, and a commitment to keep sa ato pa igsoon, atong tumanon ang gisugo sa Ginoo kanato. Andam bata na pagbuhat, mga kaigsunan? Are we ready to do that? Mga kaigsunan, si Dwight Moody, nagwali siya ng gabi igsoon just before the fire of the Chicago fire. That evening, nabasa na ko ni sa atong maybe 2 days ago, nabasa na ko na igsoon. That evening, he was preaching. Pag human niya gwali igsoon, he did not ask for any decision
from the people who attended his preaching. Wa siya mga yung desisyon sa mga tao nga ni-attend sa iyang preaching. That evening when he went home, the Great Chicago Fire happened. Daghan siya nagtambong sa iyang preaching, so namatay. From that moment on, he promised the Lord, Lord, every time I preach, I should ask a commitment from people who will be listening to His Word. I don't know mga kaigsunan how long life will last. Pero ako gyud mo karong pangayuan og desisyon igsoon. I have made it a point now to myself. Every time I share the Word of God with you, I should get a commitment from you to obey, to hear, and to read God's Word. Are we committed? Are we promising the Lord today to commit our lives to do what the Lord would like us to do? Can I see a show of hands? Daghang salamat mga kaigsunan. Shall we bow our heads for prayer? Daghang salamat Ginoo nga imo kaming gitawag, nga imo kaming pabasahon, imo kaming magpatalingog kami sa imong pulong ug labaw sa tanan paggabuhaton namo kini sumala sa imong kabubuton. Daghang salamat nga imong kaming giubanan ug imong kaming gihatagan niini nga panahon sa pagtuon niini o sa pagsaad kanimo nga kami magkinabuhi uyon ug sumala sa imong mga pulong kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.